Sag. Last two na tayo. Sag. This is Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang ating mga Sag? Okay? I remember yung last reading natin. So far, Sag ang may pinaka positive na reading. So, let's see kung ganun pa rin ang energy ng ating mga Sag. Okay? Sag. Ingat sa mga scammers, alright? If in doubt, message me first. Sa mga lumang clients, alam niyo na ang nag-iisa nating number. Sag. This is a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Alright? Ang mga crystals natin, nagka-promo pa din. So, PM me for the special prize. Sag. Manifest, 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 manifest. Manifesting. You're trying to step back. Marami kang pinapangarap, marami kang minamanifest. But it feels like nagkaroon ng maraming disappointing situation sa'yo in the past. Nagkaroon ng mga delays, nagkaroon ng mga blockages sa mga bagay na minamanifest mo. Right now, sabi ng masculine, marami siyang iniisip, marami siyang wino-worry, and the masculine is trying to avoid conflict right now. Maraming nakakalungkot na nangyari in the past, but I feel sinubukan nyo namang ayusin kung ano man itong mga disagreements na to. Nagpatuloy kayo to work on your financial success. Maraming bayarin, maraming bills, maraming responsibilidad, pero nakafocus ang ating Sag sa victory. Okay? Maraming inggitera, maraming hindi masaya para sa iyong tagumpay. So, if you're manifesting and working on your goals, zip it. Okay? Kung hindi naman talagang ikaw sobrang tiwala sa tao na yan, huwag mo nang magkwento. Okay? I feel for some of you, medyo naiba, no? I feel ito yung mga like debris ng mga ni-read ko, no? Kasi yung last reading natin sa Sag, wala tayong nakitang third party. Right now, kasi yung mga huling ni-read ko ng Sag sa ating mga clients, okay, yung mga nag-book, may third energy. So may lumalabas dito na may mga trust issues, may mga like naging problema sa relationship na hindi pa, you can't move past, no? Na parang hindi pa makalimutan. Right now, sabi ng feminine, sobra siyang nadidistract sa kabuhayan, but sinusubukan ng feminine in this connection na i-realign ang kanyang sarili sa mga goals. Maraming overthinking, nahihirapang magplano, okay, nahihirapan din magtiwala sa bawat isa. Sabi ng masculine, kailangan daw matanggap. Sabi ng masculine, kailangan lang daw matanggap ng feminine, it is what it is, kung ano yung nangyari. Because totoo naman, wala nang mababago sa sitwasyon. Sabi ng masculine, gusto pa rin niyang ayusin ang relasyon na to. But ang naiisip ng masculine na solusyon ay for the feminine to just forget and act dumb. Na wala siyang nalaman, wala siyang narinig. Okay? Para makalimutan maayos at maging maganda na daw yung energy ng relationship na to. Kumbaga, act dumb daw, act dumb. So, the reason for the reading is someone is not really ready to fully commit in this connection. Nagdala ng away and instability because someone is not really ready to commit to this connection. Okay? To heal your heart chakra, to balance the energy, and para mas magkaroon ng harmony sa connection. Madagascar, rose quartz, the pink crystal. Okay? Meron din tayong combination of love and money, rose quartz, and citrine. Ito yung pure citrine crystal natin. Okay. So, recent past, I feel, no, hindi pa totally over sa connection na to. Pareho kayo na still energetically attached, iniisip nyo yung isa't isa. Do nag-hold back sa conversation, communication, because I feel pareho pang natitrigger yung emotions at naisip nyo na kumbaga damage control muna for now kesa naman pilitin na mag-usap tapos hindi naman ready, baka mag-clash lang kayo. Okay? Rose quartz for harmony. Okay? So, may prayers and manifestation here na
sabi ng ating mga Sag, gusto nyo pa rin namang ayusin ang connection na to. Ayusin, mag-reconnect, reconcile, pag-usapang mabuti. Whether na magkaroon kayo ng conclusion na ituloy to or not, at least magkaroon lang ng maayos na pag-uusap. Okay? May trust issues talaga. May nakikita akong third party involved here. Okay. So right now, sabi ng masculine, decided naman siya na ayusin ang connection na to. Courage. The courage to do your manifestation, and for good luck, carnelian bracelet, yung orange crystal natin. Sabi ng masculine, he wants to lead ang connection na to, gawin daw kung ano yung tama. This time, meron siya mga gustong ayusin. Sabi ng person ng mga Sag, focus muna sa work, focus muna sa kabuhayan, especially sa side ng feminine, gusto muna niyang ma-distract sa kung anumang heartbreak na merong dala ang relationship na to. The feminine is also trying to detach herself kasi every time makikita niya yung masculine or maalala niya yung nangyari, na-hurt lang ang ating feminine. Okay? May fear and doubt dito. Sabi ng feminine, gusto pa niyang kausapin yung masculine, pero meron siyang doubts, baka naman hindi niya rin makuha yung truth, mas mag-cause pa ng more conflict. Okay? Until the end of October, for your mental clarity and stronger connection with the divine amethyst, the purple crystal. Okay? Para sa nagtatanong ng ating love and money, meron tayong bago, cinnabar. Okay? You can search up cinnabar na mineral. Polish na cinnabar po ito. Okay? So, until the end of October, hindi ko nakikita na magkakaroon ng hustisya ang relasyon na to. Unfair situation is still there. Maaaring hindi pa rin maayos. Walang sincere apology like change behavior. Maaaring hindi pa rin makamove forward or move past the pain. Nandun pa rin yung resentment. But I feel, sabi ng mga Sag, kailangan niya munang mag-focus sa kabuhayan, sa victory. Do iniisip mo pa rin, ano ba talaga yung katotohanan sa relationship nito? Gaano ba naging kalalim ang connection ng masculine sa naging third energy sa relationship na to? Hindi ka man lang nakatanggap ang feminine ng sincere apology. Okay, the masculine in this connection would, ang nararamdaman ko, would just try to run away from accountability and parang i-dismiss yung situation na parang walang nangyaring kasalanan. Hindi pa tapos ang connection na to, but very painful, na parang na-dismiss yung feelings ng feminine, na gusto lang niyang kausapin at humingi ng clarity sa masculine kung ano ba talaga yung nangyari, gaano ba kalalim yung relasyon na to. But I feel the masculine would try to run away from explanation at magpapalamig lang siya and babalik lang siya na mangangamusta na parang walang ginawang nakakasakit. Okay? That's very toxic. So until the end of October, hindi ko nakikita na maaayos to. Nandun pa rin yung resentment, broken heart energy. Someone would want to find the truth kasi hindi siya makamove forward because ang daming questions sa isip. Hindi ko naman nakikita ang break up here, but eventually may nakita akong apology and hopefully itong apology na to ay sincere. Let's see. Until the end of October, magkakaroon naman daw ng apology because someone parang nakakonsensya din na parang hinahunt siya nung pain na binigay niya sa feminine. Alright? So, I feel that's it for the Sag. Let's see if gagawa ng action ang masculine to really, kasi potential energy lang naman to really fix the situation, magbigay ng sincere apology, change behavior, kung ano talaga. Okay? But hindi ganun kadali na ibalik ang tiwala na i-rebuild ang relasyon na to. Pag nabasag, nasira ang tiwala, napakahirap ng ibalik. Okay? So, yun na, last. Last, meron pa bang clarification? Moon card. Okay, wala talagang full honesty at ramdam nung feminine, nung other person na
grabe, talagang hindi siya aamin energy, okay? But most of the time, wala naman talagang umaamin, especially sa side ng masculine, lalo na kung gusto pa namang bumalik ng masculine, okay? Umaamin lang naman yung masculine kapag talagang sure na siya na i-exit siya, kung di ba? So, for now, let's see kung ano ang susunod na kabanata. And that would be the Sagittarius reading for the month of July. See you again in a few days for your